Praise the Lord. Isang magandang umaga po sa bawat isa. Welcome po ang lahat, ang mga kabataan, ang mga kananayan, ating youth, mga kababaihan at kalalakihan, maging ang mga kids natin no, na nasa likod. Kasama nating magpupuri at sasamba sa atin pong Panginoon. And let us welcome the presence of the Lord by clapping our hands. Let's give our best clap to the Lord. Lord, we welcome your presence this morning, O God. Hallelujah. Praise God. And sa mga kapatid natin na joining us online, welcome po kayo and join us sa pagpupuri, sa pag-aawitan, pagsasayawan. Kung nasan man kayo, nasa work or nasa bahay, or nasan man kayo sa area, sa buong Pilipinas at sa buong mundo, welcome po kayo sa Cavite City Foursquare Church worship celebration. Again, tumayo po tayong lahat and let us start our worship service by singing a wonderful song, a praise song to the Lord to be led by Sister Joycia. Hallelujah. Yes, Lord, pinupuri ka namin, Panginoon. Hallelujah. We welcome you in this place, O God. Hallelujah. Tunay nga, O Diyos, wala kaming ibang gusto kundi sa piling niyo lamang po. Hallelujah. Hallelujah, O God. Yes, Lord. Awitin po natin kapayapaan. Kapayapaan nagmumula sa inyo. Kaligayahan. Kaligayahan nakamit sa piling nyo. Minsan pa po, kapayapaan. Kapayapaan nagmumula sa inyo. Kaligayahan. Kaligayahan nakamit sa piling nyo. Piling nyo, aming Ama, wala nang papantay. Hallelujah. Wala nang papantay sa inyo. Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling nyo. Sa piling nyo. Minsan pa po, awitin natin kaya kapayapaan. Kapayapaan nagmumula sa inyo. Kaligayahan. Kaligayahan nakamit sa piling nyo. Wala nang nanaisin pa, wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling nyo, aming Ama.
Hallelujah. O Diyos, kami po ay nagpapasalamat muli, O Diyos, sa panibagong araw na ito, Lord. We thank you, Lord, for your goodness and your faithfulness, Panginoon. We thank you, Lord, for your holy presence, Panginoon, sa lugar na ito, O Diyos. Amen. Tunay nga, Hallelujah. Panginoon, na wala kaming nanaising, Panginoon, Lord, kundi maitaas ang iyong pangalan, ma-lift up, Amen. Panginoon, ang iyong pangalan, Yes, Lord. mag-glorify ka namin, Panginoon. Amen. At yun po ang layunin namin, O Diyos, ang maitaas lamang at mag-glorify sapagkat we want you to be the center of our worship service this morning, O God. And Lord, sa mga kabutihan mo, sa lahat ng biyaya mo, Panginoon, Lord, we're going to praise you. We're going to sing praises, songs of praises unto you, O God. We're going to celebrate, Lord, your faithfulness, Panginoon. We're going to celebrate, Lord, your Lord. goodness, Panginoon, Yes, sa, God. sa bawat Hallelujah. pamilya namin sa aming Yes, buhay, Lord. Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. And, O God, this morning, open our ears, Lord, that we may hear your eternal wisdom, Panginoon, this morning. Yes, Open Lord. our minds, Lord, that we may receive, Panginoon, your knowledge and your Yes, wisdom, Lord. Panginoon. And Lord, sa mga kapatiran namin, Panginoon, if there's anyone among us, Panginoon, who came here with heavy hearts, Panginoon, Lord, fill their hearts with Amen. mercy, with your love, Yes, and with your Lord. comfort, Hallelujah. Panginoon, in the name of Jesus. Yes, And if there's anyone among us, Panginoon, na may karamdaman, Panginoon, help us to Yes, realize, Lord. to feel your presence once again, and to Amen. help us, Lord, remind us, oh God, that you are our great physician, Yes, Panginoon. And Lord, manguna ka sa aming pananambahan, manguna ka, O Diyos, sa aming pag-aawitan, Panginoon. Lord, we give you glory and honor, sa iyo lamang kapurihan, Panginoon, Lord. And we declare blessings, we declare healing, Amen. we declare deliverance Yes, in the Lord. name of Jesus. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin na may pagpapasalamat sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen! Amen. Amen! Hallelujah! Woo! Praise God! Hallelujah! Hallelujah! Yan. Ayan, good morning po ulit sa bawat isa. Ayan. So, may mga first time po ba na nag-join sa atin dito ngayon? Pwede niyo po ba itaas yung kamay niyo? Ayan. Ayan po si Ma'am. Welcome po sa Cavite City Foursquare Gospel Church. Ayan. Pwede po ba nating palakpakan ulit ang ating Diyos? Hallelujah! Oh, we glorify your name, Lord. Hallelujah! Hallelujah! Ayan. So, welcome po, ayan, sa bawat isa. Panibagong linggo na naman po ang pinagkaloob sa atin ng Panginoon upang bigyan siya ng papuri at pagsamba. Hallelujah. Amen po ba? Amen. Ayan. So, sa ating pong pagsisimula, inaanayahan ko po ang bawat isa na i-welcome po muna natin yung ating mga kapatid. Ayan. Bigyan po natin sila ng ngiti. Pwede po natin silang kamayan, yakapin. I-welcome po natin sila dahil tayo po dito ay pamilya, di ba po? Amen. Ayan. So, yan. Ikot po tayo. Kamustahin po natin yung ating mga kapatid habang kinakanta natin tong kantang to. Tunay nga po na kay sarap ng feeling magpuri sa Panginoon ng sama-sama. Hallelujah! Kamusta ka na? Kamusta ka na? Alam ko sa iyong mata na ika'y masaya. Muli na naman tayong nagkasama-sama upang umawit magpuri sa Kanya'y sumamba. Kamusta ka na? Kamusta ka na? Puso ko'y nagagala na ika'y makita. Kasarap ng piling, di ba pagsama-sama natin? Pinupuri siya. Kay sarap ng piling, kay sarap ng piling ko na ika'y kasama ko. Sabay na umaawit, sabay na sumasamba. Kay sarap ng piling, di ba pag tayo'y sama-sama? Hallelujah! Kamusta ka na? Kamusta ka na? Puso ko'y nagagalak na ika'y makita. Kasarap ng piling, di ba pagsama-sama lagi? Pinupuri siya.
sarap ng piling ko na ika'y kasama ko. Kasabay na umaawit, kasabay na sumasamba. Kasarap ng piling, di ba pag tayo sama-sama? Kay sarap ng piling, kay sarap ng piling ko na ika'y kasama ko. Kasabay na umaawit, kasabay na sumasamba. Kasarap ng piling, di ba pag tayo sama-sama? Kasarap ng piling, di ba pag tayo sama-sama? Kasarap ng piling, di ba pag tayo sama-sama? Hallelujah! Hallelujah! Ayan, tunay nga po na masaya kami, masaya ang Diyos na kayo ay naririto, nakasama namin at nagpupuri sa Kanya. Amen po? Amen. Ayan. Tunay nga po, di ba, na may galak po sa ating puso tuwing nagpupuri tayo sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen. Ayan, so ngayong umaga po, ipakita naman natin sa Diyos na tayo ay may galak sa ating puso sa pagpupuri sa Kanya. Amen? Amen. Ayan, katahin po natin ang kantang to, May Galak. Hallelujah. Tunay nga, O Diyos, may saya kami sa aming mga puso kapag pinupuri ka namin. Hallelujah! Oh, we praise you, Jesus. Hallelujah! May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Nahatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Come on, church! Ngumiti naman tayo sa pagpupuri sa Panginoon. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Nahatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, kapayapaan. Handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Minsan pa po, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Hallelujah! Oh, binuburi ka namin, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Alay naman po natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Hallelujah! 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 Salamat, Lord! Thank you, Lord! Totoo nga po na may galak
kami sa aming mga puso kapag binupuri ka namin. Amen po! Amen. Sorry, pumayok na po. Medyo under the weather. Pero sa Panginoon po tayo ay magpupuri ng the best para sa Kanya. Hallelujah! Hallelujah! Tunay nga po ng ating Panginoon ay nararapat po sa ating mga papuri. Amen. Lord, salamat po sa lahat ng ibinigay niyo sa amin. Hallelujah! Thank you, Lord. Salamat po sa answered prayers, Panginoon. Salamat po sa kagalingan na ipinagkaloob niyo sa amin sa nagdaang linggo na ito. Hallelujah. Ngayon, Lord, pupurihin ka namin. Pasasalamatan ka po namin dahil you deserve it, Panginoon. Hallelujah. Awitin po natin. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Minsan pa po. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain at magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po. Minsan pa, awitin natin. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Purihin po natin ng Diyos. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Purihin po natin ang Diyos. Itaas natin ang ating mga kamay sa Kanya. Pwede po ba natin siyang sabihin, Lord, we thank you. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord, sa dakila mong pag-ibig. Salamat, Lord, sa biyaya. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ibinigay mo kahit hindi ko hiningi. Hallelujah! Salamat, Panginoon, sa lahat ng ginagawa mo para sa akin. Thank you, Lord. Kaya ngayon po, pupurihin kita dahil nakarapat ka sa lahat ng papuri. Oh, hallelujah!
ulitin natin ang iyong nilikha. Ang iyong nilikha ay lumuluhod sa iyo. Tinataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay magpupuri. Jesus, dakila ka. Ang iyong nilikha, ang iyong nilikha ay luluhod sa iyo. Itataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay magpupuri. Jesus, daki. Pwede po ba natin iangat ang ating kamay sa Panginoon? Ang iyong nilikha ay luluhod sa iyo. Tinataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay magpupuri. Jesus, dakila ka. Kami iyong likhay, kami iyong likhay, lumuluhod sa iyo. Tinataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nagsasabi, Jesus, dakila ka. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Oy, tinataas ka namin, Panginoon. Hallelujah. Pinupuri ka namin. Pupurihin ka. Hallelujah. Pupurihin ka. Hallelujah. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus! Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan,
kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit. Hallelujah. Tatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian. Kadakilan mo'y di mapapantayan. Minsan pa po, awitin natin. Pupurihin ka sa awit. Awitan po natin ng Diyos. Hallelujah! Tanging ikaw. Kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit. Itataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko. Tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian. Kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit. Itataas ang aking itataas sa Buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian. Kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, Jesus, oh, pinupuri ka. Jesus, pinupuri kita. Itinataas kita, Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Salamat. Jesus. Hallelujah. Oh, pinupuri kita, Jesus. Sa iyong papuri. Hallelujah. Oh, Jesus. Itinataas kita, Jesus. Pinasasalamatan ka, Jesus. Hallelujah. Oh, purihin natin ang Panginoon. Salamat, Jesus. Hallelujah. Jesus. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Lord, narinig niyo ang lahat ng aming papuri, Panginoon, ng aming mataas na pagsamba. Sa inyo po ang mataas na papuri at pagsamba. Hallelujah. Hallelujah. Nalayan po natin ng mataas na palakpak ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Salamat, O Diyos. Salamat. Praise the Lord. Pwede na po tayong umupo. Salamat po sa worship team to lead us in worship. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mga bisita,
Sa mga first-timers, sa second-timers, sa lahat ng members, magandang umaga po sa inyong lahat. Muli, namimiss ko po kayo. Bumalik na ulit ako ngayon lang. Okay po. Praise the Lord. Sa umaga pong ito, ready na ba ang lahat? Amen. Praise the Lord. Sige po. Meron pang saglit lang. 5 minutes. Sa umaga pong ito ay nais ko pong i-focus ninyo ang inyong mga sarili sa pakikinig po ng salita ng Panginoon. And ano man yung mga disturbances na nasa inyong katabi, paligid, sa lahat ng inyong naririnig ay huwag nyo na pong pakinggan yun. Pakinggan nyo na lang po ang salita ng Panginoon. Sige po, kung meron kayong mga Biblia, makibukas po kayo sa akin sa aklat po ng Matthew, verse 7, chapter 13 to verse 14. 2 verse lang po ito. So, ibig sabihin, maaga po tayong matatapos today. So, Matthew 7, 13 to 14. Magsabing amen po sa lahat ng nakabuklat na, nahanap na yung verse na yon. Ay, yung nasa screen ba? Ayan na, nasa screen. Sige po, yung walang mga Bible, basahin nyo na lang sa screen. Sundan nyo na lamang po ako. Sabi po dito, enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enters through it. Verse 14, sabi, but small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it. Let us pray. Father, we thank you, Lord, for this morning, O God. Amon pong itinataas, Lord, ang salita mo at ang gawain ito, Panginoon, sa iyong buhay na pangalan, O God. Lord, we ask guidance. We need your Holy Spirit to be with us this morning, Panginoon. And Lord, ihanda mo ang puso ng bawat isa, Panginoon, ano man yung mga pag-aalinlangan, ano man, Lord, ang mga disturbances sa aming paligid. We pray and we rebuke in the mighty name of Jesus na hindi ito magiging hadlang, Panginoon, na hindi namin mapakinggan. At kung ano ang nais mo na ipagawa sa amin sa umagang ito, O Diyos. Lord, sa iyo lamang ang karangalan, ang kapurihan, O God, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Di po? Di ba po kung meron tayong mga kakilala, meron tayong mga kaibigan, meron po tayong mga katropa. Sa tuwing umaalis sila, lagi po nating tinatanong, saan ka pupunta? Or saan ka ba pupunta? O saan ka punta? Shortcut na lang, no? Ganon. So, minsan po, ang sinasagot sa atin, dyan lang sa tabi-tabi. Or pupunta ako ng SM. Or dyan lang sa park. So, walang konkretong sagot sa mga tanong na yon. So, hindi nabigyan ng direksyon kung saan siya pupunta, kaya mahirap siya i-locate. Lalo na yung mga nanay, tuwing nakabihis tayo, di ba? Lagi tayong tinatanong ng mga anak natin, ma, saan ka pupunta? O kahit yung tatay na nakabihis lang, saan ka pupunta? Laging tinatanong. Pero lagi nating sinasabi, dyan lang sa tabi-tabi. Walang konkretong direksyon. So ngayong umaga po, atin pong pakinggan, atin pong pag-aralan itong salita ng Lord na atin pong pinamagataang saan ka pupunta. Saan ka ba pupunta pagkatapos ng church? So, alam ko, ang bawat isa sa inyo ay meron na sigurong mga plano after church. So, yung iba, a-attend ng fellowship. May fellowship tayo mamaya. Baka yung iba, mag-SM. Yung iba, gagala. So, saan ka pupunta? Ngayon po, in view sa atin pong verse, saan ka pupunta? Pupunta ka ba ng langit? O pupunta ka ng impyerno. So, dalawa lang po yun na pupunta ka ng langit, o pupunta ka po ng impyerno. So, ang bawat buhay ay isang mahabang paglalakbay. At bawat araw ng iyong biyahe, bawat hakbang ng iyong buhay, kailangan mong mamili sa tama at sa mali, sa mabuti at masama. So, di ba po noong tayo ay nasa sinapupunan pa ng ating mga magulang? Proseso po yun, hindi po yung bigla na lang tayong lumaki. So dumaan po tayo na binuntis tayo ng ating mga magulang, pinanganak tayo, natuto tayong maglakad.
natuto tayong magsulat kasi nag-aral na tayo. And then, lumaki na tayo, nakapagtrabaho, nakapag-asawa. Napakahaba po ng proseso ng ating buhay. Pero hindi po yun pwedeng i-shortcut mo na nung 1-year-old ka, gusto mo nang mag-grade 1. Lagi pong may proseso yon. So, bawat proseso ng ating buhay ay doon po nakaakibat yung pagpili natin sa mga tamang choices. Kung pipiliin mo ba yung tama na kinalulugod ng Diyos o yung mga bagay na hindi ikinalulugod po ng Panginoon. So, free will or kalayaang mamili, it is the greatest gift of God to man. No, ito po yung dakila na regalo ng Panginoon sa bawat isa sa atin, yung meron tayong kalayaang mamili sa gusto nating kulay, sa gusto nating kainin, sa desisyon na ating gagawin, no? Meron tayong kalayaan. Pero hindi po nagtatapos diyan ang lahat. Sabi dito, but also a man's great responsibility. No, malaking responsibility din po yan sa atin. Hindi lang basta-basta ka mag-choose kung ano ang gusto mo. Dapat pipiliin talaga natin kung ano ang kalooban ng Panginoon. Amen po ba? Amen po? Kaya po ba natin piliin kung ano yung nararapat? Magsabing amen kung agree kayo. Amen, konti lang. Sige, mamaya. Now, our choices are powerful because they can rewrite our destiny and influence our faith to eternity. So, mahalaga po itong ating pagpipili. Kasi kung piliin mo po yung mali, hindi po magiging maganda ang kahinatnan ng iyong buhay. Kung magkakamali ka lang po ng isang beses, tapos nakasanayan mo na, ay hindi na po magiging maayos ang buhay mo. While kung piliin mong magsakripisyo, kung piliin mo po yung kalooban ng Panginoon, ay maganda po ang kanyang kahinatnan kahit ano man ang mangyari. So what is free will? Ano ba ang ibig sabihin ng free will? Man as a creation of God have both the body and the brain, but God did not interfere with his thinking ability or the mental side. So, one of the grievous sins of man is even in the obvious reality. We still fail God and disobey His instruction. So, ang Panginoon po ay hindi nangingialam kasi nga binigyan niya tayo ng free will, yung mag-decide kung ano ang dapat nating piliin, kung tama ba o yung mali ba. Pero isa po sa halata o pinaka-obvious na kasalanan talaga ng tao is yung alam niya na yung mali pero ginagawa niya pa rin. No? Yung katulad ng kanta na sabi niya, gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Parang ganon. Na alam niya na mali, sige pa rin siya. Ginagawa pa rin niya kasi nakasanayan niya ng gawin. Samantalang yung mga tao na sanay na gumawa ng mabuti ay laging may sakripisyo. Pinipilit niya po talaga na gumawa ng mabuti para paglingkuran at maparangalan ang Panginoon sa kanyang buhay. So in Matthew 7:13-14, Jesus did not propose to choose between good and evil, right and wrong, but He strictly commanded us to choose to what is acceptable to God. No? In Matthew 7, pinapaalalahanan po tayo ng Panginoon. Hindi po siya nag-propose na mamili tayo ng tama at mali. Bagkus, ang Panginoon po ay inutusan tayo na piliin natin yung tama at katanggap-tanggap sa kanyang harapan. That's why the Lord give us some important lesson. Why do we need to choose to follow the Lord? O, binigyan tayo ngayon ng kaparaanan ng Panginoon kung bakit ba binigyan tayo ng dahilan ng Lord kung bakit ba kailangan natin piliin ang Panginoon. So number one on why we need to choose to follow God is that living a liberal life leads to a definite failure. So yung liberal or liberated, parang
Ibig sabihin, napaka-open-minded mo sa mga bagay-bagay. So one of the greatest tools of the devil is to suppress our faith and trust to God in alluring our inner man to cry for liberty. So isa po sa mga technique ng kaaway ngayon sa ating kapanahunan ngayon ay pinipilit niya po tayong kalimutan o pinipilit niya po tayong kalimutan natin ang Lord. No? Binibigyan niya tayo ng dahilan kung bakit hindi tayo magtitiwala at yung pananampalataya natin kay Lord ay magdadalawang isip na tayo. Kasi po, inaakit niya tayo at inaakit niya yung ating pagkatao, yung ating loob, yung ating nararamdaman na manghingi ng kalayaan. Di ba po ang Kristiyano ay bukod po siya doon sa hindi Kristiyano. So, ang Kristiyano po ay alam niya kung sino ang kanyang Diyos at alam niya po kung sino ang kanyang paglilingkuran. Kumpara po doon sa mga tao na nanghihingi ng kalayaan, yung sinasabi ba niya na bakit wala ba akong karapatang maging masaya? Meron ka pong karapatang maging masaya, piliin mo lang po yung dapat. Piliin niyo lang po kung ano po yung katanggap-tanggap sa harapan po ng Panginoon. No? Binigyan naman tayo ng kalayaan ng Panginoon na mag-decide. And meron din tayong karapatan na maging malaya. No, wag lang tayong magpasakop o wag lang tayong mawala sa paanan ng Diyos. So, sikapin po natin na sumunod palagi sa kalooban ng Panginoon. And let us try to check ang ating faith. Yung atin pong pananampalataya. Baka po nahulog na tayo sa bitag ni Satanas. No? Minsan ginagamit yung mga kasama natin sa bahay. Minsan po yung mga tao na nakapaligid sa atin. No, yung ating comfort. No, lagi pong gumagawa ang paraan si Satan kasi ayaw niya na marami ang pupunta sa langit. Gusto niya marami siyang mga tupa. O kung si Lord may tupa, si Satan meron din. So gusto niya po na marami siyang mga kasama doon sa naglalawang apoy. So gusto niyo ba yon? Siguro napakainit. Ngayon pa nga lang, lireklamo na tayo na sobrang init, no? How much more pagdating sa impyerno? But kung piliin po natin ang mabuti, napakasarap at napakasaya po sa piling ng Panginoon. Amen po ba? Amen po. So, ito po ang narrative ni Apostol Pablo tungkol po sa kanyang mga karanasan sa pagpili ng tama at mali, mabuti at masama. So, sa atin pong pagkakaalam, hindi po nagsisimula si Pablo na naging mabuting tao siya. So nagsikap din po siya, naghirap din po siya, nag-strive din po siya para makamit niya yung goal na maging mabuting tao, na maging maayos na tao, may bahagi ang salita ng Panginoon at maparangalan ang Panginoon sa kanyang buhay. Sabi niya po sa Romans 7 verse 15, I don't really understand myself, for I want to do what is right. Gusto niyang gawin ang tama. Hindi niya maintindihan ang sarili niya kasi gusto niya gawin ang tama. But I don't do it. Hindi niya ginawa. Instead, I do what I hate. So yung, kumbaga, di ba po sabi ng, yung walk your talk. Yung ganun ba na sinasabi niya lang pero hindi niya ginawa. Gusto niyang gawin pero hindi niya ginawa. Ang ginawa niya, yung mga bagay na ayaw niyang gawin. O yun po yun. So dapat po pala bilang isang lingkod ng Panginoon, bilang isang mananampalataya ng Panginoon, hindi lang natin i-confess na tayo ay anak ng Diyos, bagkus atin pong sundan, atin pong sundin kung ano po ang nararapat at kung ano po ang kalooban ng Panginoon. Kung ano po ang ninanais ng Panginoon na dapat nating gawin bilang kanyang mga lingkod. No, wag po tayong magpatalo sa mundong ito. Kasi po, panandalian lang ang kaligayahan na meron ang mundong ito. No? Sabi nga doon, makipot ang daan papunta doon sa buhay na walang hanggan. Samantalang yung daan na ano lang, easy is mabilis lang, patag lang, maraming pumapasok kasi hindi sila aware na sa dulo, meron palang masamang mangyari sa kanila. So as believers,
The battle in our sinful nature and the spirit is unending. And what triumphs will always contribute influence of our choices. So bilang pong mga lingkod ng Panginoon, ang labanan po ng ating makamundong pagkatao at ng espiritu ay hindi po natatapos, no? Hanggat lagi mo pong hinahangad na maging mabuting tao, ay lagi pong mananalo ang Panginoon. At lagi pong maging maayos ang iyong buhay at lagi pong nakatuon sa Panginoon na na-influence ba dahil maayos at tama yung choice ang pinili mo. Kumpara po doon sa mga bagay na hindi ka, naging talunan ka kasi hindi mo kinaya, kinulang ka ng panalangin, kinulang ka ng pagbabasa ng salita ng Panginoon, kinulang ka ng, ano ba tawag dito, yung encouragement na salita ng Panginoon. So, hindi po yan natatapos ngayon kung hindi lagi po yung struggle everyday. Yung ating pakikibaka sa ating mga buhay. Yung ating pamimili sa ating mga choices. At paghahangad na maging mabuting tao. So, intentional disobedience is a direct rebellion towards God. So, sabi nga, enter to the narrow gate. So, kung hindi ka mag-obey sa Panginoon, kahit alam mo na mali, ay rebellious po daw yon. So, marami po sa mga tao ngayon ay napaka-rebellious, saka napakatigas ng mga ulo. No? Hindi na sila nabibingi na paulit-ulit, nagsasalita ang Lord, paulit-ulit na nagsisimba sila, paulit-ulit na narinig nila sa mga, kahit sa radyo, sa TV, yung pagiging tungkol sa salita ng Panginoon. Pero wala pa rin silang ginawa, nag-disobey pa rin sila. No? Dapat po habang malakas pa tayo, habang may buhay pa tayo, habang meron pa tayong kakayanan na paglingkuran ang Panginoon, gawin na po natin. No? Wag na po natin antayin na maputulan pa tayo ng kamay, maputulan pa tayo ng paa, saka natin maalala si Lord. Amen po ba? Kaya niyo po bang paglingkuran si Lord habang kompleto pa ang mga kamay nyo, ang katawan nyo, buong katawan nyo? Can I hear amen? Yes, salamat sa Panginoon. Praise the Lord. Another is living outside the will of God leads us to the valley of wrong choices. No, living outside the will of God lead us to the valley of wrong choices. For wide is the gate and broad is the road that leads to destruction. So kung mamuhay daw tayo na labas sa kalooban ng Panginoon o labas sa kalooban ng Panginoon, ay magdudulot sa atin to ng maling pagpili ng mga choices. Hindi lang mali, gabundok pa. No? Gabundok na mga mali. Hindi magiging maayos kung simula pa sa umpisa ay hindi mo na umpisahan na gumawa ng mabuti. Kung sa umpisa pa lang ay palpak na, the rest po ay magiging palpak na po yun. No? Kaya sikapin po natin na sumunod sa kalooban ng Panginoon at gawin yung mga bagay na kinalulugod po ng Panginoon. No? Marami pong nakapasok doon sa daan na malapad kasi napaka-easy lang doon. Samantalang doon sa daan papunta sa buhay ay napakakipot, masikip, lubak-lubak, maraming bato, and kurba, hindi straight. Kasi kung pumasok ka doon, maaari kang masaktan, maaari kang masugatan, maaari kang mabigo, kaya susuko ka na kasi hindi mo kakayanin. Ganun po talaga ang buhay ng isang Kristiyano, hindi po maging madali. Pero po masaya po ang pagiging Kristiyano. Amen po ba? Kahit na sinusubok tayo, dapat maging masaya pa rin tayo. Amen po? Kasi meron tayong hope na nagmumula sa Panginoon. Kahit na tayo ay nahihirapan sa ating pakikibaka sa araw-araw, sa ating pakikipaglaban sa lahat ng ating desisyon, sa lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, ay dapat pa rin nating parangalan ang Panginoon. Amen po? So dapat pumasok at ang Lord lamang ang ating paglingkuran sa ating buhay. At siya lamang ang ating bigyan ng way at hindi na yung kay Satan. Huwag na tayong matempt
Si Lord na lang dapat na ating i-focus. Another is, the devil's camp is always be desirable and enticing. Yung kampo po ni Satanas ay palagi pong kanais-nais at kaakit-akit. So lagi po siyang may binibigay na mga temptation, lalo na pag hindi kayo aware. Ang ganda po ng mga project ni Satan no? Kanais-nais, saka kaakit-akit, na feeling mo, kailangan mo yon, na feeling mo, karapat-dapat yon para sa'yo. Yun pala, dahil nga kinulang ka ng pagdadasal, kinulang ka ng salita ng Lord, kinulang ka ng pagpupuri sa Panginoon, ay maari mo itong maranasan. Mahuhulog ka sa temptation, mahuhulog ka po sa mga gawa ng kaaway. While kung aware ka sa lahat ng bagay sa iyong paligid at malakas ka, kahit na nahihirapan ka, ay patuloy mong pinaglingkuran ang Panginoon. Wala pong imposible sa Panginoon. No? Wide is the gate, broad is the road, many enter through it. Yung maluwag na daan. Siyempre, di ba, kung papasok ka sa daan na yon, hindi ka na matutumba, hindi ka na masusugatan, hindi ka na masasaktan. At hindi ka na mabibigo. Kasi yung daan na yon, try to imagine po yung dalawang daan na yon, yung masikip, saka yung maluwag. Ako, nakita nyo na rin yun sa Facebook na marami doong na dumaan doon sa maluwag na daan, samantalang doon sa masikip. Parang isang tao lang yon. Kasi nga napakahirap. Napakahirap po talaga gawin ang mabuti at sundin ang kalooban ng Panginoon. Pero kaya po natin yan sa tulong po ng Diyos sa atin. No, wag po tayong magpalinlang. Kasi dapat bigyan natin ng direksyon kung saan tayo pupunta. Piliin po natin na sumunod sa Panginoon, no? Kasi sabi niya dito, living a liberal life leads to definite failure. Totally chaos. Failure talaga. Hindi ka talaga magtatagumpay. So, dapat sundin po natin ang kalooban ng Panginoon. Unahin po natin siya higit man sa lahat ng bagay sa mundong ibabaw. Another is, everyone who chooses God chooses life. Kung sino man ang pumili kay Lord, kung ang pinili mo ay si Lord, ang Panginoon, pinipili mo rin po ang buhay. No? Sabi ng verse 14, but small is the gate, and narrow is the road that leads to life, and only few find it. Konti lang ang nakakahanap nito, yung buhay na walang hanggan. Kasi nga, mas marami ang gusto na maaluan, mas marami ang gusto na maluwag lang. So, nahihirapan sila na dito dumaan sa masikip at makipot na daan. So, Jesus commanded His followers to enter the narrow gate and walk to the hard road to life. It may not be an easy path, but the Lord clearly instructs us to follow, obey, and abide in His will. Because if we do so, we can have eternal life. So, ang mga lingkod po ng Panginoon ay inutusan niya na pumasok doon sa makipot na daan. Kahit na yon ay mahirap puntahan, kahit na yon ay hindi maaring mabilis ang pagpasok mo doon, pero binigyan tayo ng instruction ng Panginoon, klaro po yon, na doon daw po tayo dapat dadaan. No? Hindi tayo dumaan doon sa maluwag, doon tayo sa makipot, doon po ang utos ng Panginoon. Hindi siya nagbigay ng choice, bagkos nag-instruct siya strictly sa atin na yon ang daan na para sa mga tunay na naglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. So wag na po tayong magpatumpik-tumpik pa. Let us obey the Lord, abide in Him, abide in His Word. Kasi ang mga tupa ng Panginoon, kilala nila si Lord, kung sino si Lord. Amen po ba? Kung totoong tupa ka ng Panginoon, kilala mo ang Diyos. Amen po? So kaya sumunod na tayo kung ano po ang ninanais ng Panginoon sa atin. Choosing to serve leads to many sacrifices. Kaya nahihirapan yung iba na pumasok doon sa makipot na daan kasi magsasakripisyo talaga sila. And ayaw ng karamihan na sila ay magsakripisyo. Pero yun po ang nais ng Panginoon sa atin. Kasi nga po, kung doon tayo
piliin natin yung maluwag, kung piliin natin yung maling daan, ay magiging hindi maganda yung ating buhay. At pag inumpisahan natin yan sa una hanggang sa matapos, gano'n na rin. So, wala nang patutunguhan ang ating buhay. So, choosing to serve leads to many sacrifices. Sa pagpili na maglingkod sa Panginoon ay marami pong mga sakripisyo. Una, yung time. No? Yung time natin ngayon, minsan, ang bilis lang. Hindi minsan, yung time natin ngayon, araw-araw, ang bilis lang. So minsan po ay hindi na natin mabigyan ng oras ang Panginoon. Mga tira-tira na lang kay Lord. Kakahiya naman kay Lord, no? Samantalang tayo, 24/7. Isang 7 days sa isang linggo. Tama ba ako? Tapos 1 day lang yung para kay Lord. 2 hours lang. Minsan 1.5 hours lang. Tapos late ka pa pumunta sa church. Grabe, no? Time talaga, sakripisyo. Kasi bakit ba tuwing Sunday? Ang hirap gumising. Parang ang sarap matulog tuwing Sunday. Ang hirap gisingin ng mga anak mo. Ang hirap gising. Basta ang hirap. Parang ang hirap kumilos tuwing Sunday. No, wag po kayong magpatem sa kaaway. Minsan ginagawa niyang tactic para hindi kayo makapag-church or malate kayo sa church. O minsan pa, nag-aaway muna kayo bago pumunta ng church. Or minsan, hindi na makapunta ng church kasi nag-aaway kayo, mag-asawa. Ang hirap namang pumunta sa church na mabigat ang loob mo. No? So time. Sacrifice your time to the Lord. Kailangan mo talagang magsakripisyo. Laanan ang Lord. No? Manalangin ka, magbasa ka ng kanyang salita, attend ka ng lahat ng services, sir, and mag-participate ka sa ministry. Kasi nga, sakripisyo ka sa oras eh. Kasi pinili mo nga si Lord. So magsakripisyo ka talaga sa oras mo. Another is dreams. So meron po tayong mga pangarap na gusto natin kahit hindi naman fit sa atin. Pero yung nais po ng Panginoon ay yun po ang nararapat. No? Yung dreams na gusto natin. Minsan, sinasakripisyo natin to, itong ating pangarap para sa Panginoon. Kasi gusto mo piliin yung Lord eh. Pinili mo na yung buhay. Kaya minsan, nasasakripisyo talaga to. Yung gusto natin ay hindi natin makuha, kundi yung gusto ng Panginoon para sa atin. Amen po? Kasi mas the best po ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay kumpara po sa ating gusto. Amen po ba? Amen. So pangatlo, choosing to serve leads to many sacrifices. Number 3 is money. Sa mga mayayaman, hindi ibig sabihin na mabibili po nila lahat. Meron din po silang problema. Mas malaki kumpara doon sa mga mahihirap o mga katamtaman lang. No, ibang level po ang kanilang mga problema pag madami silang pera. Dito po sa atin, bilang mga lingkod ng Diyos, minsan po nasasakripisyo natin tong money. No, kasi nagbibigay tayo ng tithes, nagbibigay tayo ng 10% kay Lord. Kasi ino-honor natin si Lord, tapos tumutulong pa tayo. No? Maraming ginagamit ang Lord nito when it comes to money. But let us remember po na money is the root of evil. Kung hindi po natin ito ginamit sa tamang paraan. Now, let us be reminded. Another is comfort. Lagi pong sakripisyo itong comfort. No, kung gusto mo lang na pumasok sa church, ayaw mo kumibo, ayaw mo umattend, gusto mo lang makinig tapos uwi. Ganun lang. Every Sunday, upo, uwi, tayo, ganyan lang. No? Ayaw mo mag-participate kasi iyon lang yung comfort mo. Ayaw mong makikipag-usap, ayaw mong mag-ministry kasi iyon lang ang comfort mo. Samantalang, kung piliin mo si Lord, kung susundin mo ang kalooban ng Panginoon, dapat mag-participate tayo sa Panginoon. And I remember po, nung bago pa lang kaming kasal ni Pastor, napakahirap po sa akin itong comfort na to. Kasi nga, nung nung single pa ako, simple lang ang aking buhay. Kumpara doon sa nag-asawa ko, ang daming discomfort. Ganun naman siguro talaga, pero ibang level yung sa akin kasi
kailangan may ganito, ganyan, may susundin kang ganito. Parang ang hirap. Pero po, I pray to God kasi, Lord, kailangan kong maglingkod. Kailangan kong suportahan yung asawa ko. Kasi pastor ang asawa mo. So, kailangan mo siyang suportahan sa lahat ng pagkakataon. So, umabot po sa punto noon na parang ayaw ko na. Yung parang, Lord, parang di ko to kaya. So, ayaw ko nang suportahan siya. Gusto ko lang nasa tabi. Hindi po ako nakibo. Tahimik lang kasi hindi naman po pala salita. So, ano po ako? Mahiyain. Mahiyain po ako noon. So, lagi pong nasa tabi. So, ini-encourage ako ni pastor na kailangan ganito. Kailangan ganyan. Kasi ang comfort ko po is, nasa tabi. Tahimik. Hindi po ako nag-iingay. Nakikipag-usap ako, but hindi po yung katulad ngayon. Kasi hindi mo talaga ako mariringgan ng kahit salita na medyo laging limitado. So, yun po yung comfort ko. Natatago ako. May tinatago ako. No, habang tumatagal naman po, salamat sa Panginoon at nakayanan ko po yun, yung comfort na yun. Kasi mas pinili ko na maglingkod sa Panginoon. Mas pinili ko yung daan na kahit nahihirapan ako, kahit na nasasaktan ako, kahit na nabibigo ako, kahit na grabe yung, natumba din, pero grabe yung comfort na ng Panginoon, na nanggagaling Panginoon. Ganun naman po talaga, tuwing mag-serve ka sa Panginoon, lagi pong may sakripisyo. No? Maaring yung oras mo, maaring yung pangarap mo, maaring yung pera mo, maaring yung comfort mo. Pero po, kung isipin natin sa huli, ay meron pong magandang kahinatnan kung piliin po natin ang Panginoon. Iyon po yung buhay na walang hanggan na pinangako ng Panginoon na ibibigay po niya sa atin. Amen po ba? Amen. So choosing to live God, letter B, choosing to live God, for God, requires a sincere faith. So kung piliin natin na mamuhay sa Panginoon, sa kalooban ng Panginoon, ay kailangan daw po yun ng tapat na pananampalataya. Meron po ba tayo niyan? Meron po ba tayong tapat na pananampalataya? Tanungin nyo nga po yung katabi nyo. Meron ka bang tapat na pananampalataya kay Lord? Tanungin nyo kaya. Tanungin nyo. Anong sagot? Meron pa naman. Nag-aalab pa kaya yung pananampalataya na yon? Magpapatuloy pa kaya sa paglilingkod o umiindap-indap na yung pananampalataya na yon? No, i-check po natin. Sabi dito, choosing to live for God requires a sincere faith. Tapat na pananampalataya. It demands high moral and unselfish love. O yung standard, high moral, yung standard ng Panginoon. Yun po yung pinaka-requirements. And not selfish, unselfish, yung wala kang pinapanigan. Hindi selfish, yun. Tama po ba? Selfish, unselfish, yun na nga. Yung wala kang, ano ba sa Tagalog yun? Basta yun na yun. Alam nyo na yun na. Pangalawa, it serves your indirect declaration of war to the devil and demons or enemy. So ito daw yung pananampalataya natin ay indirect declaration natin na tayo po ay nakikibaka or nakikipaglaban sa mga demonyo. No? Kasi sumunod tayo sa Panginoon eh. Ibig sabihin, there is a battle. In spirit and in truth, there is a battle. Hindi nyo lang alam na minsan meron kang sasalubong, tapos battle pala yon kasi buti na lang nakapag-pray ka doon sa tahanan nyo pa lang. Nakapag-pray ka na ng protection kay Lord. Lord, ingatan mo ko, ito po ang mangyayari sa akin, Lord, ganito, ngayong araw na to. Tapos instead na masama ang mangyayari sa'yo dahil nga nanalangin ka, ay in-spare ka ng Panginoon. No? Kaya mahalaga yung pananalangin. Yung ating pagsunod sa kalooban ng Panginoon is a declaration na nakikibaka tayo sa mga gawa ng masama. No? Satan, dapat i-overcome natin yung mas mabuti kaysa masama. Piliin natin yung tama kaysa yung mali.
Ipaalalahanan po natin ang ating mga sarili today na atin pong unahin ang Panginoon higit man sa lahat ng bagay sa mundo. No? Ang Diyos po ay mahabagin, ang Diyos po ay maawain, ang Diyos po ay totoo, ang Diyos po ay handang tumugon kung ano ang meron tayong mga pangangailangan sa Kanya. Ay ipro-provide po yan ng Panginoon. There is a battle every day. Atin lang pong lakasan, laliman ang ating pananampalataya sa Panginoon. Hindi po magiging perfect ang lahat kasi lahat po ay proseso. Pero wala pong imposible sa Panginoon kung siya po ang ating kakapitan araw-araw. Amen po ba? Amen po. Another is, yung ating katapatan sa Panginoon, it gives you assurance of your salvation. Hindi ka na mahihirapan kasi merong kasiguraduhan na niligtas ka na ng Panginoon, na si Lord ay namatay na doon sa cross ng Kalbaryo upang bayaran yung kasalanan mo, no? Upang iligtas ka. Ganun tayo ka-special sa harap ng Panginoon. Binigyan niya tayo ng kasiguraduhan na tayo ay niligtas na. Kung i-declare natin ang ating pananampalataya sa Panginoon. Amen po ba? Amen po. So wag po tayong magpatinag sa mga problema. Wag po tayong magpatinag sa mga pinagdadaanan natin. Baka po mga ano lang yan ni Satan sa atin. Kaya sabi po doon sa Ephesians, i-buckle natin yung faith natin sa Kanya. Tapos iputong natin doon sa yung Kanyang word para po hindi natin makalimutan na sa tuwing tayo po ay papanain ni Satan ng arrow of mga sickness, mga problem, ay meron po tayong shield. No? Ang shield natin, yung salita ng Lord, yung spirit ng Lord, yung protection ng Lord, yung banal na dugo ng Lord na nag-iingat po sa atin. Amen? So the assurance of God, kung atin pong palalimin, pananatilihin yung ating pananampalataya po sa Diyos. So wala pong imposible sa Panginoon kung siya po ang ating pipiliin. Magiging maganda po ang ating buhay, magiging maganda ang kahinatnan ng ating buhay pagpiliin po natin ang Panginoon. Amen po. Kung ang daan na tinatahak niyo po ngayon ay andun kayo wala kasing gitna eh. Dalawa lang po yun eh, yung sa makipot, saka sa maluwag. Pumili na lang po kayo doon. Kung andun kayo sa daan na makipot, praise the Lord. Kung andun kayo sa daan na maluwag, pagdasal ka na Lord, lipat mo na ako dito sa kabilang daan. Kung nawawala ka man ng direksyon, kasi doon ka dumaan, balik ka kay Lord. Kung mali man ang desisyon mo, balikan mo si Lord. Ask the Lord's help. Siya lang ang pwedeng tumulong sa iyo. Kung nag-umpisa ka na mali, ask the Lord's forgiveness para po patawarin ka ng Panginoon at tulungan ka niya na makapagsimula muli. No? So bilang pong aking pagtatapos, sa conclusion po, hawak mo sa iyong mga kamay ang iyong buhay. Ibinibigay na ng Panginoon ang paraan kung papaano maging maayos ang iyong buhay. At gayon din kung papaano mo makamtan ang buhay na walang hanggan. So binigay na po sa atin ng Lord yung instruction na Lord na piliin natin yung tamang choices. Piliin natin siyang paglingkuran. And ang biyaya ng Diyos ay hindi pinipilit. Tandaan po natin yan. Ang biyaya ng Diyos ay hindi pinipilit. Gayon din ang kanyang pagmamalasakit. Ikaw ay may kalayaan sa pagpasya. Kaya, pili na. If you choose to walk to the rough road, sobrang napaka-bless po. And if you choose doon sa maluwag na daan, mag-isip-isip ka na. No, kasi ang isasama lang ni Lord sa kanyang pagdating is yung mga matutuwid lang. So yung mga hindi matuwid, siyempre meron kang lugar na pupuntahan. Kaya pumili ka na, kahit na nahihirapan ka, nasasaktan ka, ayaw mo, natutumba ka, pero mananatili ka pa rin nakatayo at maging matatag dahil andyan ang Lord sa buhay mo. Andyan ang Panginoon na nagbigay sa iyo ng kalakasan. Andyan ang Lord na nagbigay sa iyo ng hope. Samantalang doon sa kabilang daan ay wala ka ng buhay na pipiliin pa. Kahit na masaya ka doon, maluwag
Nagawa mo lahat, pero mali naman. Naging miserable naman ang iyong buhay. Wala ding mangyayari. O, so tayo po tayong lahat. I ask the WLT to lead us a song. Hallelujah. Kantahin po natin itong awit, ng nararapat. Atin pong ilagay sa ating puso't isipan kung ano ba talaga ang nararapat na direksyon na ating tatahakin. Yun po yung direksyon ng Panginoon. No, kung nasa stage ka po ngayon na mamimili, piliin mo na po ang Panginoon. Wag na po kayong magpatumpik-tumpik pa. Because now is the day of salvation. Hindi po bukas, hindi po sa susunod na araw kung hindi today. Piliin mo, pagsikapin mo na ang Panginoon lamang ang iyong paglilingkuran sa buong buhay mo. Oh, hallelujah. Yes, Lord, hallelujah. Oh, hallelujah. Salamat sa dakila mo, pag-ibig. Yes, Lord. Taas po natin ang ating mga kamay bilang papuri natin sa Panginoon. Bilang paggalang na si Diyos lamang, ang Diyos lamang ang ating pinaglingkuran at dapat natin pipiliin. Hallelujah. Puso ko ay parang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y nakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Hallelujah. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y nakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Hallelujah. 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 Oh, hallelujah, Jesus. We worship you, Lord, in spirit and in truth, O God. Lord, nararapat ka, O God, na
piliin namin. Nararapat, Panginoon, na ikaw lamang ang aming paglingkuran. Amen. Lord, higit man sa lahat ng bagay dito sa mundo. Tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, na piliin ka nila araw-araw sa kanilang buhay, Panginoon. Kahit, Lord, tinusubok man ang bawat isa, Lord, tulungan mo kami na ikaw ang aming pipiliin, Panginoon. Kahit na kami ay nahihirapan, kahit na kami ay nasasaktan, kahit na kami, Lord, ay nabigo, Panginoon. Thank you, Lord, for your grace and mercy. Yes, Lord. Salamat, Lord, sa mahabagin mong puso, Panginoon. Ipaalala mo palagi, O Diyos, sa araw-araw, Panginoon, na ikaw lang ang aming Diyos na dapat naming paglingkuran. Turuan mo kami, Lord, sa mga bagay na dapat naming gawin upang ikaw ay maparangalan, Panginoon. Turuan mo kami, O Diyos, na piliin ka. Turuan mo kami, Panginoon, na maging mabuting tao, O Diyos. Lord, turuan mo kami at bigyan mo kami ng desire na ikaw lamang, Lord, ang aming paglingkuran sa aming buhay, O Diyos. Lord, hindi man naging madali ang prosesong yon, Panginoon. Hindi man naging maayos ang daan, Lord, ng aming tinatahak, Panginoon. Lord, help us, O God. Give us guidance, Lord. Give us wisdom in the mighty name of Jesus. Give us comfort, Panginoon, sa piling mo, O Diyos, na ikaw lamang ang aming kakapitan, Panginoon, at wala nang iba pa. Lord, sa panahon na kami ay magkaroon ng doubt, please, send your Holy Spirit, Panginoon, to give us conviction kung ano ang dapat gawin, Panginoon. Yes, Lord. And give us guidance, Lord, sa lahat ng aming gagawin, Panginoon. Lord, nararapat kang papurihan sa umagang ito, Panginoon. Yes, Lord. Nararapat kang parangalan, Panginoon, higit man sa lahat ng bagay sa buhay namin ito, O Diyos. Ano man ang meron kami, Panginoon, nagmumula po yan sa iyo, O Diyos. Ang aming trabaho, ang aming pera, ang aming kayamanan, ang opportunity na meron kami, nanggagaling yan sa iyo, Panginoon. Amen. Salamat, Lord, sa muli na ikaw lamang dapat namin parangalan. And help us, Lord, to do the right thing, O God, para, Panginoon, ay mapasaya ka namin sa araw-araw, O God. Salamat, Lord, sa kalakasan sa bawat isa. Pagpalain ang banal mong salita, nawa ay maging kalakasan ito ng bawat isa, Panginoon. Thank you, Lord. We pray to you the highest praise and adoration in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Diyos. Hello. Amen. Good morning po sa ating lahat. Tayo po idadako na sa ating paboritong tithes and offering. Amen. Sabi po dito sa Deuteronomy 16, Deuteronomy chapter 16, verse 16. 3 times a year all your men must appear before the Lord your God at the place he will choose, at the festival unleavened bread, the festival of the week, and the festival of tabernacle. No one should appear before the Lord empty-handed. Each of you must bring a gift in proportion the way the Lord your God has blessed you. Amen. So, sabi po ng Biblia, tayo po ay yung mga Israelites, inutusan niya na mag-gathering sila 3 times a year. Tapos pag nag-gather sila, kailangan may dala sila, hindi empty-handed. Because the Lord ay binibless sila. Kung paano sila ni-bless ni Lord, dapat ganun yung dadali nilang So yun po yung sabi ng Bible. Ngayon, kagaya sa atin, sa panahon natin ngayon, tayo din may gatherings every week. Nag-worship tayo kay Lord. And dapat pag nagpunta din tayo kay Lord, dapat hindi tayo empty-handed.
dapat tayo ay magbigay ng papuri, umawit sa Kanya, at magbigay din tayo ng yung offering natin kay Lord. Diba? So, kagaya po ng mga Israelite, ang Diyos nila at Diyos ng New Testament at Diyos natin ay iisa. Amen? Ano sabi dyan, no? Nababasa niyo ba yung Hebrew 13:8? Jesus is the same yesterday, today, and forever. Amen? At nakapili na po ba kayo ng daan kung saan kayo pupunta? Sa pagbibigay din po, may dalawa din pong klase. Yung isang kuripot at isang galante. So, saan po tayo pipili doon? Para tayo ma-bless ni Lord ng talagang blessing na talagang masisiyahan tayo, piliin po natin kung ano yung nararapat sa Panginoon. Amen? Ngayon po, yung sa gitna po, meron pong third Sunday ngayon po, meron mission tayo po na ibibigay sa Panginoon. Yung mission po natin ay tinutulong po natin sa mga nagmi-mission at sa mga iba pang gawain ng Panginoon na kagaya nun sa daughter church natin sa Tansa, nagtutulong din po tayo para yung gawain nila doon ay patuloy na lumago at mag-extend yung kingdom ng Lord doon sa Tansa. Kaya po ito po sa gitna yung mission offering tapos yung tithes and offering po sa dalawang tabi. Tayo po lahat tayo tumayo para manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo, Panginoon, sapagkat kayo po, Panginoon, ang siyang nagbibigay sa amin ng pangangailangan namin sa buhay, O Lord, kahit na hindi namin hinihiling, binibigay niyo po, Panginoon, O God. Lord, salamat sa kabutihan mo, salamat sa iyong biyaya na patuloy mo pong pinaparanas sa amin, O Diyos, sa araw-araw naming buhay. Salamat din po sa pag-iingat ninyo, O Lord. Patuloy niyo pong pagpalain ng bawat isa, ang kanilang trabaho, ang kanilang negosyo, O Lord. I-bless mo po, Panginoon, O Lord. At patuloy kaming magbigay sa inyo ng bukal sa aming kalooban, Panginoon, O Diyos. Lord, pagpalain mo kami sa araw po na ito. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, dinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, pwede po. This coming week, let us enjoy being in God's presence and keep in mind our CCFGC daily church activities. Join us again next week for our Sunday worship. We do start exactly at 9 a.m. So wake everyone in the family early, come in your best attire, and be ready to worship, pray, and listen to God's Word. We do have this on-site here at CCFGC Sanctuary. Or if you have to be on work or restricted by the pandemic, you can still join us online via CCFGC Facebook page. Live streaming of our service happens there. If you still miss our on-site and online service, you can still catch up through our video premiere at 6 in the evening. Open your Facebook account and search for the CCFGC page. Wednesday is our midweek service. Come and join us here in our sanctuary at 7 in the evening. Let us come together and pray corporately. In Acts chapter 2 verse 42, early church gathered to pray together. You can send your prayer requests on or before Wednesday through our CCFGC Family GC. During Sundays, if you come with your children ages 4 to 12, we have prepared a very vibrant and colorful lesson with arts and crafts in our CCFGC Sunday School class happening at our ground floor. Our Sunday school workers will be more than happy to have them. For the teenagers out there, CCFY squads will surely accommodate you in keeping your faith ningas, alab, and liab. Online fellowship is every Thursday via Discord.
approach our friendly squad leaders for more information. Every third Sunday of the month, we are having our face-to-face fellowship for UFM, the gentlemen of our congregation, UFW, the lovely ladies here at CCFGC, and SKC, the little light bearers of our community. So stay a little longer after the service and be encouraged by the topics that will be discussed specially for our UFMs, UFWs, and SKCs respectively. Of course, we will not let the young ones be left behind. CCFY Fellowship is set every fourth Sunday of the month. That is all for this week. Stay connected in all our activities. Enjoy the rest of the week, and God bless us all. Good morning po. Nais po welcome po natin lahat. Ang ating po mga bisita ngayong araw na ito, si Justin Reyes. Saan po siya? Justin, taas ang kamay, parang Miss Universe. Yan. Si Annalyn Indy. Ayun po. Welcome po. At si Danilo Kayabyab. Ayun po. Yan. Kamukha ni Brother Delphine. Ay, kapatid. Welcome po sa Cavite City Foursquare Gospel Church po. Remind ko rin lang po ang mga announcement po natin. Meron po tayong prayer meeting every Wednesday or yung midweek service. Attend po kayo, 7:00 po ito ng gabi. Tayo po ay magpapanalanginan dito po sa church. Tuwing Sabado, ganun din po, meron tayong Dawn Watch. Ito naman po ay 5:00 ng umaga. Attend din po tayo para sa mga panalangin. Mamaya po after the service ay meron pong UFW, UFM, tsaka SKC Fellowship. So, attend po tayo mamaya. Meron din pong lunch dyan. Lunch. Okay po, thank you very much. Yan. Praise be to God po sa isang Sunday service po ulit na naganap ngayong umagang ito. Yan. So, bago po tayo mag-proceed sa ating closing prayer, inaanayahan ko po ulit tayong lahat na tayo po ay tumayo at alayan po ulit natin ang ating Panginoon ng papuring kanta. Hallelujah. Yan. Salamat, Lord, sa Sunday na ito. Tunay nga, Lord, napupurihin ka namin. Hallelujah. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Minsan pa po pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, oh Jesus,
bago tayo mag-closing prayer, panalangin po muna natin ang ating isang kapatid na alis na, babalik na sa Kuwait, si Sister Lourdes. Let us pray po. Hallelujah. Panginoon, amin kang pinupuri sa umagang ito, O Diyos. Amin pong itinataas ang aming kapatid Lord sa kanyang flight papunta sa ibang bansa, Panginoon. We ask, Lord, for your protection, Jesus, na makarating siya, Lord, na ligtas sa kanyang pupuntahan, Panginoon. Simula dito, Lord, sa airport, O God, hanggang sa pagdating niya sa kanyang trabaho, sa paroroonan niya, Panginoon. Lord, keep her safe, O God. Safe and sound, Panginoon, doon sa kanyang pagdating. Salamat din sa kalakasan, salamat sa wisdom, sa pag-iingat mo sa kanya at sa kanyang buong family, Panginoon. Pagpalain mo siya sa kanyang trabaho, Lord, sa ibayong dagat, Panginoon. Salamat sa pag-iingat mo at pagmamahal mo sa kanya, Panginoon. Muli, tinataas po namin siya sa iyong pangalan, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. And Lord, this morning, pinapanalangin namin ang pagtatapos ng aming panambahan, Panginoon. Salamat sa banal mong salita. Salamat sa aming pag-aawitan. Salamat sa pagkilos mo sa aming mga buhay, O Diyos. Salamat na naalis kahit konti yung mga bigat, Panginoon. Alam ko, araw-araw naming mararanasan yon. But Lord, salamat sa grasya mo, Panginoon. Salamat sa pag-asa na binibigay mo sa bawat isa, Panginoon. Isa na namang buong linggo, Lord, na tatahakin namin, Panginoon. Lord, we ask guidance from your Holy Spirit, O God, to lead us sa lahat ng aming gagawin, Panginoon, sa lahat na desisyon ng aming gagawin sa aming buhay, Panginoon. Lord, we ask for your favor to every one of us, O God, sa lahat, Panginoon, ng sources ng aming mga kita, ng aming mga kayamanan, Panginoon, ng aming trabaho, ng aming business. Lord, i-bless mo ang bawat isa, palaguin mo, Panginoon, pagpalain mo sila, i-promote mo sila sa trabaho, Panginoon. And Lord, ingatan mo din ang aming mga anak na nag-aaral. Salamat sa protection, salamat sa wisdom. Iwas mo din kami, Lord, sa lahat ng klase ng disgrasya. In Jesus' name, Lord, we ask you to be with us, O God, every day, Panginoon, every moment of our life, Panginoon. Lord, I declare blessing to each one of them. I declare healing sa lahat ng nakaranas ng sakit, O Diyos. Salamat, Lord, sa pag-asa. Salamat, Lord, sa tamang daan ng aming tatahakin, Panginoon, araw-araw, upang mabigyan ka ng papuri at maparangalan, Panginoon, ang pangalan mo, O Diyos. Lord, muli sa iyo lamang ang lahat ng ito, ang lahat ng papuri at karangalan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Good morning po. God bless everyone.